Mapagpalang araw nga pala sa ating lahat. And of course, magandang buhay sa ating lahat mga kababayan. Wala nang mahabang intro pa. Kilala nyo na mga kababayan kung sino na namang nag-iingay dito sa inyong mga cellphone at saka sa inyong mga TV. Si Sir Ivan na naman mga kababayan, ang pinakabulol na vlogger sa mundo ng YouTube. Pero masarap hong magmahal yan. At saka nakapagpatanggal rin ng stress. At saka nakapagpaganda rin sa inyong mga mukha. Bakit? Siyempre alam nyo na yan mga kababayan, hindi na kailangan ulit-ulitin pa. At saka hindi na kailangan i-memorize yan. Kasi tinatanggal ko dito ang inyong mga stress mga kababayan. Kaya nga gumaganda ang inyong mga mukha. Pag walang stress ang inyong buhay, mag-blooming daw ang inyong mga mukha. Kasi masayahin kayo. At saka lagi kayong tumatawa. Kaya in-encourage ko kayo mga kababayan na dapat tatawa tayo araw-araw. Kasi lagi yang ina-advise ng ating mga eksperto at saka ng mga doktor natin na dapat daw tatawa tayo araw-araw. Tsaka samahan niyo si Sir Ivan dito mga kababayan. Dito magiging updated ka pa sa nangyayari sa Pilipinas at the same time matatanggal pa ang inyong mga stress. So siya nga pala, kumusta ang lahat aking mga pinalangga na mga viewers, aking mga minamahal na mga viewers. Unang-una sa lahat, gusto ko muna hong kumustahin ang ating mga minamahal na mga viewers na mga legends. Kumusta ang ating mga legends dito? Ang ating mga senior citizen. Siya mga pala, sa ating mga first time viewers dito, ang mga tinawag ko na mga legends, yan ho ang mga senior citizen. Siyempre, pinalitan ko na lang yung term na legends para hindi medyo bagets-bagets at saka hindi masakit daw sa tuhod. So ngayon mga kababayan, siyempre, kumustahin rin natin ang ating mga kababayan all over the world. Either umaga man dyan, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Depende yan sa time zone ng inyong lugar. At saka I am hoping na sana nasa maayos kayo na kalagayan. Saka pray tayo lagi mga kababayan. Pray tayo kay Lord Jesus Christ. Lagi ko hong sinasabi dito araw-araw. At saka ipinapaalala sa inyo mga kababayan na sana mag-pray tayo kay Lord Jesus Christ para sa ating kaligtasan at saka sa ating good health. At saka huwag kalimutan, magpasalamat tayo kay Amang Diyos mga kababayan sa lahat ng mga blessings na ating na-receive araw-araw at saka sa mga blessings po na hindi nyo nakikita. At saka lalong-lalo na magpasalamat tayo kay Amang Diyos sa hanggang ngayon nakahinga ka pa kababayan. Magpasalamat tayo na hanggang ngayon nakahinga pa tayo. Siyempre blessing yan. So ngayon, before we move on, gusto ko muna akong i-shoutout ang isa sa ating mga solid viewers at saka mga bagong viewers natin mga kababayan. Hi to Ma'am Divina Arsinoe. Shoutout rin sa shoutout daw sa mga Parampam girls of Nagoya, Japan. Shoutout kay Sir Mick Bardos from Hagunoy, Bulacan. Shoutout rin kay Sir Jerry Abinuha, isa natin sa mga silent viewer from Al Ain, UAE. And of course, shoutout rin kay Ma'am Brenda B. Tabamo. She's watching from Tarlac City. So ngayon, medyo ikli-ikli na yan ha. Marami nagrereklamo, mahaba daw intro natin mga kababayan. Alam ko mga mga dilawan yun At saka dinidistract lagi si Sir Ivan. So ngayon mga kababayan, meron buhay naman tayo. Kasi nag-iingay na naman itong mga dilawan mga kababayan. Hindi pa rin makamove on, napaka-bitter pa rin. At saka binaliktad tayo mga kababayan. Unahan natin itong lawyer ni Leni Robredo. Itong si Attorney Barre. Alam niyo mga kababayan, sabi dito sa balita ng News 5, kasi in-interview siya, sabi niya, nanalo na, pero feeling di nanalo yata. Abay, sabi niya mga kababayan, meron siyang buwelta mga kababayan. Sabi dito, ito ang buwelta ni Attorney Barry Gutierrez sa mga patuloy na naninira kay outgoing Vice President Leni Robredo kahit tapos na ang eleksyon. Abay, anya, maglulunsad ang programa ni Robredo laban sa fake news sa social media. Abay, may pasaring Sabi niya mga kababayan, ang ibig sabihin na bakit daw nag-iingay pa rin ang mga BBM supporters kahit daw nanalo na daw tayo. Abay, binaliktad tayo.
Itong si Gutierrez hindi to hindi to siguro nagmasid-masid. Hindi siguro to naintindihan. Na blind siguro to, na blind. O siguro na blind, nagpa-blind lang siguro. Hey, ayun na dito mga kababayan, pagpatuloy ko lang. Ito lang yung nakita ko na eleksyon, na nanalo na, pero feeling di nanalo yata. Tuloy-tuloy pa rin sa paninira doon sa mga taong hindi nakakuha ng pinakamataas na boto sa eleksyon. So sanay na naman kami. Sanay na pala kayo eh. So Bare, meron akong isabihin sa iyo. Kausapin nyo ho yung mga followers nyo, yung mga pinklawan, kung sino ho dito ang laging naninira. Ang ginagawa lang ho ni Sir Ivan dito at saka sa mga kapwa ko na mga vloggers, kina-counter attack lang ho kayo, ibinabaliktad lang ho namin. Sobra kasi kayong mapanira at saka mapangkotya. Basang-basa na namin yan at saka hindi ho yan, ngayon lang nangyayari. 36 years ago na, puro lang kayo paninira. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Naninira pa rin kayo sa mga Marcos. At saka kahit sa mga baby supporters, pinapasaringgan, anong tawag dito? Parang pinaparinggan nyo lagi. Ang ginawa lang ni Sir Aban dito, nagiging equalizer lang ho. Kina-counter ho kayo. So ang mga ginagawa nyo, siyempre merong mga equalizer Kami ho yon. So ang ginagawa namin dito, Bare, 'di ba sinasabi nyo na kakasuhan nyo daw yung mga naninira sa Vice President ninyo. So ang ginawa namin dito, 'di ba, sabi nyo, tinawag nyo kami na fake news peddlers. At saka kasi ang labanan kasi dito mga kababayan, baliktarin natin sila. Sabi niya, fake news peddlers daw kami. Pero hindi yan totoo. Talagang mga totoo ho ang sinasabi namin. Walang fake news dito. So ang labanan dito, fake news peddlers versus fake news equalizer. So kami ho ang mga equalizer. So ikaw, Bare, bigyan kita ng example. Bigyan kita ng magandang example. Kahapon mga kababayan, itong mga pinklawan, wala talagang magawa to Puro lang pangungot siya. 'Di ba yung sa inauguration ho ni Vice President Sara Duterte, 'di ba? Siyempre nagpunta doon si PBBM at saka kasama si First Lady, si Attorney Liza. Ngayon mga kababayan, kasi nakasuot si Attorney Eliza na yung green, yung Filipiniana na green color, parang apple green yun At saka kung tingnan yung maigi, sabi nila parang neon colors. Hindi ko lang magets kung ano talang color na yun na parang green color mga kababayan. I-post ko lang dito. So ngayon, itong mga pinklawan mga kababayan, klarong-klaro dito sino nagpost, Kakampink 101. Abay, inahilan tulad ho ang kanyang ang sinuot ni Ma'am Liza mga kababayan, Ma'am Lisa, na parang isang safety, yung sinusuot sa mga safety mga kababayan, yung sa construction worker na safety, 'di ba parang meron silang sinusuot na green color. Yun ho, parang hinalan tulad. Parang kino-compare doon. Sabi na parang construction worker daw. Pero inggit lang sila mga kababayan at saka insecure yung mga kakampings. Siguro gusto nila na sila yung nandun sa inauguration ni BP Inday Sara. Sabi niya dito sa caption mga kababayan ng kakamping. At saka alam nyo, sinerho ito ng Angat Buhay. Abay, Angat Buhay. Alam ko na yan. Angat Buhay NGO. Kung baliktarin yan, Tanga Buhay NGO. Sabi pa lang, NGO, Non-Government Association. Sabi niya, kahit siya sa gabi, mukhang malabo na siguro ang mata ni Bling Blong. Kaya siguro ito yung sinusuot daw. Iyon ang ibig niyang sabihin Abay, pinagdiniskitaan yung sinuot ni Ma'am Liza. Isa pa, Bare Gutierrez, pamumukha ko ito kung sino talagang mga mapanira. Sino talagang mapanira? Ito pa. Merong inilabas ito mga kababayan, ito mga, teka lang, tingnan ko lang dito mga kababayan, nawala yung listahan ko Meron silang mga pasaring. Itong tungkol sa mga OFW. Shout out nga pala sa nagsabi sa akin ito. Alam niyo mga kababayan, ang mga viewers ko dito, kayo mga viewers, kayo lang naman nagbigay sa akin ng information. Maraming salamat sa mga solid viewers natin dito. Sila ho ang nagbigay sa atin ng mga balita. At saka meron silang sabi na, Sir Ivan, meron namang naninira yung mga campings daw. Ito mga kababayan,
Ito ay post ko lang ho dito. Abay, nanira na naman. Sabi niya, yung mga tangang OFW. Abay, OFW ako. Ang sakit niya naman magsalita. Siyempre, OFW si Sir Ivan eh. Siyempre, isa ako doon. Tanga pala ako. Sabi niya, tuwang-tuwa at si BBM daw ang hahawak sa Department of Agriculture. Abay, nasaktan pala sila mga kababayan na si BBM ang hahawak temporarily or ang mamamahala ho sa sa agriculture. Abay, ano lang gusto silang mamahala sa agriculture? Kasi nga, 'di ba, mayroong aspiration si BBM mga kababayan, gusto niyang plano nila na pababain ho ang kilo ng bigas from 20 pesos to 30 pesos kasi gusto nilang plano nila mga kababayan at saka gusto talaga ni BBM na siya muna ang hahawak dito. Kasi alam niyo mga kababayan, si BBM malaki na hong karanasan yan tungkol sa agriculture. Katulad ho siya sa kanyang tatay na si late President Ferdinand Marcos Sr. So, siyempre, naniwala si BBM na kayang-kaya na talaga ito mga kababayan. At saka, for the meantime, siya na muna ho ang hahawak. Ngayon, alam ko kung bakit sila nagagalit dito mga kababayan o bakit sila nag-iingay. Aba, may plano pa silang parang gusto pa nilang kakasuhan daw si BBM. Bakit daw dalawa ang hinawakan niya? 'Di ba, naging presidente siya at saka hahawak siya ng posisyon bilang kabinete doon sa sa agriculture. Aba, may mga plano ang mga dilawan mga kababayan. Kaya nga sa inyo, sinusumbong ko na kaagad eh. Baka para hindi kayo, para hindi kayo magulat. Aba, alam ko na yan meron silang masamang plano kay PBBM. Kaya nga, plano na nila mga kababayan. Totoo yung sinabi ni Enrile na may plano sila na ipapahiya si PBBM. Kaya dapat, ngayon pa lang, kina-counter ko na sila kaagad. Para mapurnada ho ang kanilang mga plano. Para mapurnada. Yan po ang ginagawa ni Sir Ivan dito mga kababayan. At saka, talagang titirahin natin sila, mapanira sila At saka may utak sila ng mga virus alam ko bakit sila nagagalaiti tungkol dito sa being agriculture nga. Sa gusto ni BBM na siya munang hawak sa agriculture. Kasi maraming mga anay dyan sa agriculture mga kababayan. Maraming mga corrupt dyan. Alam nyo yan. Alam nyo yan. Maraming mga corrupt dyan. Ngayon, mabubuking na kayo. Siyempre, si Sir PBBM na ang hahawak dyan. Abay, mag-ingat kayo dyan. Diba, sinabihan na kayo. Pag merong makita siya mga anomalya dyan, kahit sa mga gabinete niya. Diba, sinabi niya yon, dapat talagang i-kick out agad. Talagang malilintikan po mga kababayan. Sinabi na ho yan ni PBBM. Kaya kayo dyan sa agriculture, magtino-tino na kayo dyan. At saka mag-ready na lang kayo. At saka good luck sa inyo dyan. Good luck sa inyo dyan. At saka alam niyo mga kababayan, siyempre si Sir PBBM na ho. Si PBBM na ang hahawak sa agriculture. Abay, super excited na ho si Sir Ivan dito. Excited na tayo sa future. Alam niyo mga kababayan, ito nga pala, ipapamukha natin dito sa mga dilawan. Alam nyo ba? Salamat nga pala sa nag-forward sa video. Maraming salamat si Chromblex yata yon. Si Chromblex yung nag-forward merong isang mga kababayan, meron hong i-post ko lang muna, Meron isang vlogger na taga Bohol mga kababayan. At saka pangalan niya si Apang Loonanon. Abay, meron siyang ipanakita mga kababayan isang presyo ho ng mga bigas. Merong presyo isang bigas. At saka alam nyo, nagulat si Sir Ivan. Umabot ng 19 pesos ho. Ang presyo ng bigas doon sa party ng Bohol. Nakalimutan ko lang yung name kung saan area yun sa Calapi ba yun? I think sa Calapi, Bohol. At saka ipapakita ko muna sa inyo mga kababayan yung video ho para alam nyo kung sino pang hindi nakakita dito. At saka talagang maganda to mga kababayan. Talagang ipapamukha natin to sa kanila. Let's watch this. Naimutang baratong bugas na tag-19 pesos. Kaya diyan ay tindero atong pag-inabihan Naganap kasi siyang bigas mga kababayan. Bayo ka 19 ang kilo kaya. Ito niya. Asa magka-19 yung bugas? Ano tinuuli di agi tinuog gid. Yan, so totoo 19 pesos mga kababayan meron. 29, 37. Ano na, dilawan? Okay, na. Takot na kayo ngayon. There's.
Kaya hong ipamatuod hong tinuod. Pila ka kilo? 5 ra. Okay, dahil palit ko aling So yung bigas ordinary mga kababayan. mutuog yung mga tinuod ring among presyo diri sa Kalapi. Sinuibi dahil Oh, may 29 pesos. 29. Indot mo. Merong 19 pesos. Oh, Ah, mababa 29, na yan. Maayo kayo ba? Kalapi. Bakit nakaya yan sa Bohol mga kababayan? 37 rin. Agong galing. So, wapo nga bugas. 37 lang bato ng presyo diri. Oh, na pa 42 ang puwa. Palit ko di balik 5 ra. No? So ngayon, titikman niya mga kababayan yung bigas. Diyan ako sa among kusina ako ning lumagon karon kung sa lami ani atuang ang pinalit nga 19 birang kilo sa Kalapi. Amo ni. Inumdum ko ini nga bugas tong pag sugod gyud sa pandemic mo ni ang among ngani nga klase ang gihatag sa barangay. Daghan ni reklamo pero ang uban okay man lang daw kuno. Pero ang uban ni gilaw og manok. Ang uban gilaw og baboy. Pero suya na to ni kaya nga ako sa una kung itong ang uban niya makaw naman nawa na to ha sabaw sa una sarap to itong kini nga bugas muna akong bilay ito 19 kilo 19 pesos per kilo Sa Kalapi, Bohol. mo ni perfect Okay daw, okay okay. kayo Kinsan lang og mga katulo. Okay So yun nga mga kababayan, doon ho sa Bohol, sa Kalafi, Bohol pala. Naman, nagulat no, napakababa nung yung presyo ng bigas. Abay, nagkakaroon na ng 19 pesos doon. Paano kaya nangyari yun mga kababayan? Pero sabi niya mga kababayan, yung klaseng bigas na yun daw ho ang ipinamibigay doon sa pandemic. Actually, okay naman yung lasa mga kababayan. Sabi niya, as long as hugasan nyo lang ng 3 times. Yung 3 beses nyo lang hugasan yung bigas. At saka sa tingin ko dito mga kababayan, bakit mababa yung presyo ng bigas na yon? Kasi siguro ang ginawa nila na abono doon, yung mga organic siguro mga kababayan. At saka ang ginagamit nila doon sa pagbungkal ng mga lupa, hindi siguro yung mga mechanical. Ang ginagamit lang siguro dito yung kalabaw. O, di ba mga kababayan? Kayang-kaya naman pala talaga. Siyempre, alam na alam ko kaya nga sinasabi ni PBBM mga kababayan na kayang-kaya niya pababain ho. Pero hindi siya nag-promise na magiging 20. So at least daw, siguro magiging 20 to 30 pesos. Pero ngayon, dahil nakikita na natin mga kababayan na meron nga palang 19 pesos, so sure na tayo na talagang magagawa ho ni PBBM na pababain ho ang presyo ng mga bigas. So ano na ngayon mga dilawan? Abay, magiging sampal na ito. Be ready! Tingnan nyo. Unti-unti nang nangyayari. Ang mga good news, di ba? Sa Bohol po yon, sa Bohol. Tingnan natin. Bigyan natin si Sir PBM na mga 1 year mga kababayan. Sigurado na to, merong magandang mangyayari. So ano mga dilawan? Kumusta na? Inaasar na naman kayo na Sir Ivan. Abay, in your face na naman. So sino ngayon ang nagbibigay ng mga fake news? Hindi ho yun fake news. Mismo hong vlogger ho ang nagpunta doon. Maraming salamat nga pala sa vlogger na yun. Thank you so much. Sana bisitahin nyo rin siya mga kababayan sa kanyang YouTube channel. And of course, bago ho tayo magpatuloy mga kababayan, siyempre i-shoutout na natin sa si Ma'am Dina Caguyong. She's watching from California, USA. Hi to Ma'am Valentina Agua. Shoutout sa Agua family from Panabo, Davao. Hi to Ma'am Nancy Banis. She's watching from Fremont, California. And hi to Mark Anthony Boyko. Shout out kay Duting Culio. And hi to Ana Esclito. And shout out rin kay Sanroque Aguo. So ngayon mga kababayan, abay forward tayo. Dito naman tayo sa isang mapanira na naman. Basta mapanira mga kababayan, siyempre ready lahat ng mga anti-Marcos Dahil nga tungkol pa rin sa uupo nga si BBM mga kababayan, hawakan niya yung agriculture. Siyempre kilala niyo na si Bagilat. Nag-iingay na naman si Bagilat mga kababayan. May pasaring na naman. Siyempre nag-iingay to lagi. Bakit? Kung hindi siya maingay, sige, siyempre lalaos siya. Bagilat, kumusta na?
parang sunod-sunod na yata yung mga paparinig. Sabi niya dito mga kababayan sa balita, bagilat kay PBBM sa DA. Wow, big challenges. Kaya sir? Siyempre, kayang-kaya yan. Ayon dito sa balita mga kababayan, na sabi na, napareact si dating Ifugao representative at senatorial candidate si TD Bagilat Jr. sa balitang pansamantalang pangasiwaan ni BBM po ang Department of Agriculture. Ito ho ang post niya sa Twitter mga kababayan. So tingnan niyo ho si Bagilat, otak virus yan eh. Otak aktivista yan eh. Sabi niya, sobrang mahal daw ng abono. Akyat bagsak yung presyo ng gulay, pababang fish production dahil sa climate change at pollution. At yung pinakamatindi, pangakong 20 pesos na kilo sa rice. Kaya sir, kayang-kaya Bagilat. Bakit nga nakaya dun sa Bohol? In your face. Ito sa Bagilat mga kababayan, talagang mapanira ho yan. Siyempre anti-Marcos yan eh. At saka lahat na lang ng mga opo ho sa government, as long as hindi nila kasama, siyempre binabatikos agad yan ni Bagilat. Palagi niyang tinitira ngayon si PBBM. Noon, lagi niyang tinitira si PRD. Ngayon si PBBM na. Pero TD Bagilat, andito kami. Talagang kukurtin ka ni Sir Ivan lagi. Kukurtin kita lagi. Siyempre, otak virus ka eh. Membro ka ng mga ok-ok eh. Pag mga ok-ok, dapat kukuritin yan. Siyempre, mga membro kayo ng anay. Alam niyo mga kababayan kung sino ho ang nag-post dito, yung balita tungkol sa ang sinabi ito, Justin Marcos will be Agriculture Secretary himself, at least for now. Kilala niyo kasi sino nag-post nun? Si Lian Buwan mga kababayan. Si Lian Buwan. Siyempre kilala. Lian Buwan, kumusta? Marami ka ng fans. Meron nga silang pangalan sa'yo. Meron silang pangalan sa'yo. Lian Bu. Hindi ko na tatapusin. Baka anuhin nga ako nun eh. Pero alam niyo na mga kababayan, nababasa ko doon sa nababasa ko doon sa mga comment niyo eh. Parang Lian Bu Tit. So nga mga kababayan, di ba naalala nyo? Rappler, tatirahin ko naman tong Rappler. Siyempre mapanira kayo eh. Titirahin ko naman tong Rappler. Naalala nyo mga kababayan, di ba napaka-insecure nila ho sa mga vlogger. Dahil nga kahit yung Net25 uma-adapt na rin sa vlogging style na pagbabalita, parang nawala na ho yung code of ethics na mga reporter. Kasi meron sila mga code of ethics yan mga kababayan eh. Meron sila mga standard procedure sa pagbabalita na sinusunod. Pero ang Net25 ho, particularly si Bin Pasqua, 'di ba hindi niya sinusunod. Parang ang pagbabalita style niya mga kababayan, 50% vlogging style, 50% parang reporting. 'Di ba sabi ko mga kababayan, meron akong vlogger ngayon meron ng vlogger ang Rappler. Nag-hire na rin sila kasi gusto na nila na kina-counter na rin yung mga BBM vloggers or mga BBM defenders. Alam niyo ba? Basahin ko muna ito. Excited si Sir Ivan eh. Matatapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte na durog ang oposisyon. Paano niya ginawa ito? Panoorin ang paliwanag na Rappler reporter Mara Sipida. Yung vlogger noon, naging reporter na. Rappler! Akala ko ba ayaw nyo sa mga vlogger? Bakit yung vlogger naging reporter na? Ang cute pa naman. Hi, ma'am. Ginawa ka na vlogger sa Rappler. Malas mo naman. Makikulab ka na lang ni Sir Ivan. Makikulab ka na lang para hindi ka madala dyan sa mga may anti-Marcos, yan sa mga membro ng mga anay ng lipunan. Bakit dyan ka kumampi? So ngayon mga kababayan, 'di ba? Lagi niya sinasabi noon na yung mga vlogger daw ay cheap,
At saka wala daw mga training, walang training, mga non-educated. Kasi sila mga kababayan, sabi nila, professional daw sila yung mga media reporter. Meron daw mga pinagdaanan talaga. At saka mga graduate sila ng Masscom. I think Masscom yan at saka sa mga journalism yan si Sir Ivan, ano lang naman vlogger lang. Pero siyempre, may alam naman kami. Grabe naman tong Rappler mga kababayan, tinatawag na kami ng chief. Kaya nga sabi dito mga kababayan, merong bago hong inilabas na balita, itong Rappler pa rin. Sabi nila, for Malacanang access, Marcos vloggers are going pro. Insecure kayo? Sabi na, pro Marcos vloggers have organized a group with their own code of ethics to get accreditation for Malacanang. They say they will not be biased. Hindi naman kami biased. Ganun lang. Siyempre, biased kami sa inyo. Kasi mapanira kayo At saka alam na alam ho namin kung sino sinusuportaan nyo Kaya tinatawag nyo kami yung bias. Bakit hindi ba obvious? Siyempre, ang sinusuportahan namin dito si PBBM at saka yung si BP Inday Sara. Siyempre, magiging bias ho sa mga mata ninyo. Siyempre, defender kami At saka naniniwala ho kami sa kakayahan ni BBM at saka ni Inday Sara. Kaya nagiging bias kami. Kayo, bias rin naman kayo. Lahat ng mga ibinabalita yung tungkol sa mga Marcos at saka Duterte, di ba halos lahat mga mapanira. Tingnan nyo ho ang ginawa ng vlogger ninyo. Meron kayo papakita sa inyo mga kababayan na isang video ho. Itong vlogger at saka naging reporter na siniraan na naman si Pangulong Duterte. Kasi sabi niya parang gawa-gawa lang daw ni Pangulong Duterte yung pagsisira niya kay Marcos. Yun ho ang pagkakaintindi. Dito, kayo na lang ho mga kababayan, kayo ho mag-judge dito. Dinurog ni Pangulong Rodrigo Duterte ang oposisyon. Ganito, makikinabang si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ginawa niya. Natalo ang leader ng oposisyon na si Vice President Leni Robredo nung siya'y tumakbo sa pagkapangulo nitong 2022. Sabi niya, bubuwagin niya ang luma at bulok na sistema ng politika dito sa Pilipinas. Pero ang sabi ng mahigit na 31 million na mga Pilipino, mas gusto nila na si Marcos ang presidente. Nagka-momentum nga si Robredo, ngunit hindi nito kinaya ang makinarya ng kasinungalingan na siniraan siya at ang Liberal Party sa nakalipas na 6 na taon. Mas malakas at mas marami rin ang pera at makinarya ni Marcos. Hindi rin nakatulong na mismo sa loob ng oposisyon, nag-aaway-away ang iba't ibang mga paksyon at grupo. Ginugol ni Duterte ang kanyang disinformation network para magkalat ng chismis at maling impormasyon tungkol sa mga miyembro ng oposisyon. Ang problema, hindi agad nila tinugunan ang mga trolls at propagandists. Kaya, ayun, marami tuloy ang naniwala. Ang mga aktivista. Diyan na natin papatuloy mga kababayan. Marami siyang sinabi. Kasi kayo mga dilawan, naniwala kasi kayo kaagad ni Pangulong Duterte. Siyempre parang chess yan nabitag nga kayo ni Pangulong Duterte, napasok kayo sa kanyang bulsa. Naniwala ka naman kayo kagad. Siyempre, style yan. Parang parang sinisiraan niya siguro, parang sinisiraan si PBBM ni Pangulong Duterte mga kababayan. Di ba sinabi niya na weak leader, parang gumagamit daw ng cocaine. Kumagat naman to kagad ng mga bias media at saka itong mga dilawan. Ito ring lalong-lalo na ito yung vlogger ho ni Cayetano. Kumagat ka agad. Siyempre, nakalimutan ho nila na si Pangulong Duterte, parang chess master ho yan. Pagkakagat ka sa isang move lang, nako, wala na. Checkmate kayo kaagad yan. Pag magkakamali kayo sa isang move, magkika-checkmate kayo. Kaya yun ang nangyari sa inyo. Kaya hindi inyo matanggap hanggang ngayon. Sabi niya, grabe daw ang mga fake news na kumakalat. Kaya daw, natalo ho si kanilang Vice President na si Leni Robredo. Yun daw po ang dahilan. Bakit kayo naniwala kagad? Siyempre, nandito kami mga vlogger at saka mga PBBM defender kasi naniniwala kami sa kakayahan ni PBBM at saka sa mga Duterte po. Kaya tinulungan ho namin. Sayang ito Rappler, babalik ko naman.
Akala ko ba ayaw nyo sa mga vlogger? Bakit ngayon vlogger nyo nagiging reporter? Hey! So yun mga kababayan, abay, marami tayong titirahin na naman sa sunod nating video. Pero gusto ko muna i-shoutout rin si Sir Jeffrey Fernandez. Hi, and shoutout rin kay Ma'am Magdalena Panes. Shoutout kay Ma'am Rebecca Gabriel. She's watching from Makati City. Hi to Erlinda Farinas. She's watching from USA. Shoutout kay Ma'am Nelly Domingo. Hi to Liasim Giwal. Hi to Ma'am Alice Daus. Hi to Georgian Morales. And hi to Cirilino Jamlani. And of course, shoutout rin kay Ma'am Melly Balisa. So ngayon mga kababayan, kung nakaabot ka ho dito sa portion nito, sana nakapag-like na tayo mga kababayan. At saka sa hindi pa ako nakapag-subscribe, libre naman po ang mag-subscribe. Very easy, very easy. It takes only 1 second to press the like at saka mag-subscribe. Alam niyo mga kababayan, mag-like ko dito sa ating video, malaking tulong na ho yan sa ating channel. Kasi pag maraming likes mga kababayan, i-recommend ho yan ni YouTube sa iba't ibang mga YouTube channel. At saka para marami pa ho makita kay Sir Ivan. At saka marami pa ho makakaalam sa mga gandang balita sa Pilipinas. At saka alam nila ang mga para malaman rin nila ang mga paninira ho ng mga dilawan. Ngayong araw na pornada natin mga kababayan. Siyempre isumbong natin yan kaagad. Iisumbong at saka ika-counter attack kaagad. Sa mga kababayan, huwag kalimutan po na mag-pray lagi ho kay Lord Jesus Christ. Tingin natin ating kaligtasan at saka ating good health. Huwag ho yang kalimutan araw-araw. At saka magpasalamat tayo kay Amang Diyos na hanggang ngayon mga kababayan nakahinga pa ho tayo. At saka magpasalamat rin tayo sa mga blessings nating na-receive araw-araw at saka sa mga blessings po na hindi natin nakikita. So mga kababayan, happy viewing ho. Maraming salamat sa pagsuporta dito sa ating channel. Maraming salamat sa pagtangkilik araw-araw sa ating mga ina-upload na video. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa